2 beses kada buwan umuwi sa Baguio ang 56 years old na si Brenda. Regular siyang sumasakay sa EDSA bus carousel papunta sa Victory Liner sa Kamuning. 80 piso rin ang natitipid niya. Malaking tulong daw ito lalo't patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Isa si Brenda sa mga unang nakinabang sa libreng sakay ng Office of the Vice President. Ang ganda, pang VIP. VIP yata ito eh. Kaya nga tumingin pa ako dun sa sumusunod sa akin. Ito ba talaga yung sasakyan natin? maganda yung upuan, bago lahat yung itsura nitong bus. Mas komportable. Tapos, ano po siya, hindi po kasi siya yung sobrang dikit-dikit po. Katulad sa iba po. Sobrang laking tulong kasi napakamahal na pong inang pamasahe. Tapos sobrang taas na rin po ng gas. Ito ang isa sa mga bus sa ilalim ng OVP Libreng Sakay Program na iikot sa EDSA Bus Carousel. Bagong-bago ito at meron ding libreng wifi at meron ding comfort room. Ayon sa OVP, sagot nila ang lahat ng gastos sa gasolina, repairs at maintenance habang sagot naman ang private company na nagpahiram ng unit ang pasahod sa lahat ng mga driver. Babiyahe ang 2 OVP bus units sa EDSA Carousel tuwing peak hours o simula alas 4 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at alas 4 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tig-isang bus din ang ipinadala sa Davao City, Cebu at Bacolod. These were buses that were lent to us during the campaign. And pagkatapos ng kampanya, pagkatapos ng election day, wala na silang biyahe. And the team decided na mas makakatulong kahit 5 units lang ito, mas makakatulong ito if we give support to the libreng sakay of the DOTR. Ayon naman sa Department of Transportation, tiyempo ito sa nalalapit na balik eskwela. The Vice President's help will also be useful when face-to-face classes start this month. Malaking tulong ang libreng sakay sa ating mga estudyante. 6 na taon magagamit ng OVP ang mga bus. Umaasa si VP Sara na dadami pa ang kolaborasyon ng pribadong sektor at gobyerno para sa mga ganitong klaseng programa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5.